Time check, 10 o'clock in the evening po mga bossing. So ginabi na ako. So mahirap pa lang linisin ito pagka sa tubig at sabon lang, and then may sunrocks. So mahirap. So ang suggestion ko paglilinis dito, so wala kasi ako nakikitang nagsasabi talaga kung ano pinanglilinis nila. So gasolina lang ang ginamit ko dito mga bossing. Yan. So buti na lang meron akong stock na gasolina dyan para sa mga grass cutter ko. Yun ang kinuha ko. So di naman ako bubos ng 1 litro dito. Yan. And then toothbrush ang ginamit ko sa loob, tapos ipinasok ko yung basahan sa loob niya. So malinis na siya. So akala ko di siya madumi. So grabe pala ang putik sa loob. Kadikit siya yung pinakaano niya. So inuberan ko nga pala ito, baka pasukin ng daga. Akala ko di ko magagawa ngayon. So pipilitin kong isalpak to ngayon para lang dumi na lang ako. Ayan, ikakabit ko na lang naman ito. So yung meron po palang 8 screw yan. Dito sa taas 4, and then yung 4 din sa baba. Ayan, nasaan na ba yung yun, tinugasan ko na rin to kasi makapal na rin ang putik nito. So yung bracket na sa likod to kalagay. Yan. So dito sa part na ito, so malinis naman siya. Punasan ko na rin ng ginamit kong basahan. Yan. So ito, yan. Iba talaga pagka alaga mo sa change oil lang yung mga makina ng sasakyan. So yung tipirin, kasi kayo rin po mga problema niyan. Yan. Biruin mo ilang taon na to, from 2007 hanggang ngayon to 26, so 18 years, 19, ganun. Diba? Tagal na. So di pa ito naoperahan. Yan, madumi man ang makina, pero yung loob niyan laging malinis. Lagi ako nag-change oil talaga. Yun lang ang sekreto diyan para mapanatili nating kondisyon ng mga makina. Diba? So plano ko pa nga sanang tanggalin nito. Hindi ko alam kung ano tawag dito. So kasado barang mahirapan ako lalo. So yun na lang yung intake manifold na lang ang kinalas ko. Yan. Kinubiran ko kasi baka pumasok ang daga dito. Nagka-problema pa. Yan. Bukas para naman ako sa garden ulit. Hindi pa ako tapos dun sa garden. Yan. So okay na yan. Sasalpak ko na lang. Kaya di ko napapakita yung pagsasalpak niyan mga bossing. So kung paano pagbaklas, ganoon din pagbalik niyan. Baka mahirapan ako dahil mahirap walang taga video, maghahawak. So ganun lang bossing, no? So lilinisin ko na rin pala yung hose nito kasi punong-puno rin ng oil sa mga sludge. Punong-puno din. So linisin ko na rin yan. So siguro huli ko na yan. Iasalpak ko lang ito para matapos ko na. Nag-overtime na ako para matapos ko na ito. And then next ko na dyan is change oil by na siguro pagka naka-ready na talaga ako magparehistro, no? So ini-schedule ko pa kasi may mga bigla-bigla ang lakad tulad kahapon, biglaan lakad. So yun, hindi ko nagawa yung iba sa garden. Nag-overtime pa ako sa garden, inabot ako ng 6, tapos ngayon pumunta ako dito sa sasakyan naman. Ganun talaga pa nagtitipid, no, sa budget. So kung kaya naman natin gawin, bakit hindi, di ba? Okay, makakatipid ka. Magkano rin yan magpalinis niyan? Siguro pinakamababa na 5,000 dyan, di ba? Dokuhin ka pa ng
hirap na rin magtiwala sa mga mekanikong yung hindi naman lahat, no? So may mga mekaniko rin na mapagsamantala, di ba? Dapat doon lang tayo sa trusted na mekaniko. Yeah. Yun lang mga ibabagay ko sa inyo mga bossing. So ang paglinis ko nito, gasolina lang ginamit ko, pumuti naman siya. Wala kasi ako steel brush na maliliit, so yan yung toothbrush lang ginamit ko. Yan ako meron, maganda sana, so okay na rin. Labas lang naman yan, importante yung loob pumuti. Kaya nawala yung mga studs niya sa loob, yung mga uling, kasi uling na uling to talaga, napansin nyo yan. So binuhusan ko yan ng gasolina talaga sa loob, tapos toothbrush. Yun, yan ang update natin mga bossing sa ating kung nagustuhan nyo naman po ang ating video, sana yung paki-like and subscribe naman po, and then tulungan nyo naman po ako, no? Ayan, follow for more po. Thank you and God bless po sa atin.